Kumpirmado po na yung ulo ng mga kawatan dyan sa DPWH ay nag-resign na po. Kumpirmado na po yan na itong si Secretary Bunuan ay nag-resign na po at tinanggap po yan ni Marcos yung kanyang resignation. Yan po yung ating topic. Maliban pa po dyan, ay makikipagsabunutan daw itong si Ping Lacson dito kay Senador Marcolita. Away-away na to. Tingnan mo. Ang gusto kasi dito ni na Lacson Soto at itong Pangilinan na kumo sila ay naging senador na, ay gusto nilang yung gagawin kay Marcolita yung ginawa nila kay Manny Pacquiao na pinagtatawanan lang. Yan ang pagkakamali ninyo. Ayan po, mamaya po ipapanood ko yung kanyang sinabi na kapag inaway daw sila ni Marcolita ay aawayin daw po rin nila. At hindi lang po yan, makikipagsabunutan po itong si Lacson. Mamaya po yan siyempre. At bago yan ay ito muna ang aking mga subscriber ang aking babatiin. Siyempre, magkamatay na kayong lahat. Basta itong aking mga subscriber ay gusto kong batiin ng mapagpalang pagbati. Lahat po ng aking mga subscriber kahit saan po kayo sulok ng daigdig naroroon, sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng mabibigat na problema sa buhay. Bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan po. At doon naman po sa mga hindi ka pa subscriber, ay kung gusto rin nyo pong sortihin, ay mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking channel, Berana Live Studio TV. Di po ba? Hindi lamang po nakakakon ito. Hindi lamang po swerte ang darating sa inyo kapag ka nag-subscribe kayo. Kasi, kung kayo po ay nagtataglay ng mukha na walang kasing pangit nitong si Kiko Pangilinan, saldi ko na parang mukhang kuhol, at itong si Gigi Suarez na mukhang ulupong, subscribe lang po ang kailangan. Pagkagising nyo sa umaga, wala na po, nabago na yung itsura ninyo. Hindi na po kayo kamukha nitong mga nabanggit kong mga taong itong mga isinilang na mga pangit. Sabi ko nga po, nandito na po itong John yung Berana Live Studio TV na makakapagpabago lahat, maging itsura ninyo. Lahat yan. Kung kayo ay nagtataglay ng parang balat ng talaba ang mukha, ay kikinis po yan. Yan. Wala pong imposible po dito sa ating channel. All-in-one na po ito. Basta sinasabi ko lang, subscribe lang ang kailangan, lahat mababago sa inyo. Kahit ano pa yan, kahit mukhang adobe pa ang mukha ninyo, kahit gaano pa kakapal yung mga pagmumukha ninyo, sisiguraduhin kong wala kayong masasalat na anumang gaspang sa pagmumukha ninyo. Kagaya ko. Ayan. Yun po ang totoo. So pupunta na ba tayo dito muna? Mamaya na yon doon kay doon sa mga ulo ng mga kawatan na mga engineer na buaya diyan sa DPWH. Dito muna tayo kay Lacson at Marcolita. Ipapanood ko lang po muna, saka natin bibigyan ng reaksyon. At maganda na rin yung may napapanood ko. Ito.
Blue Ribbon. Kasi Blue Ribbon, 9 o'clock. Ito nung DBCC, 10 o'clock. Susubukan ko rin na pumunta ng 9 o'clock kung makakapagsimula at hindi magsisimula na magte-10 o'clock na. Eh di, makakapagtanong din ako doon. Kung hindi, hati na lang kami. Yeah. Kasi sinasabi ni Senator Marcoleta, pinangimasukan daw namin yung trabaho niya na Blue Ribbon inunahan ko pa ron ng para bang nagmanifest daw ako sa floor na kung pwedeng isalisi yung date. Hindi naman lang siya yung pinakikiusapan ko. Ang manifestation ko, baka pwede paghiwalay nyo lang yung petsa kasi parehong napaka-importante. Hindi ko naman minemenos yung kanyang Blue Ribbon Committee hearing. Nire-recognize ko naman yung kanyang mandato. Pero sa kanyang TV program, pinipintasan niya kami Sabi niya, pinangimasukan daw namin siya sa kanyang mandato. Wala nang imasok dito. Gusto namin lahat mapaayos ang takbo ng gobyerno. So yun lang, gusto ko i-correct yung misimpression na pwedeng nakikreate ni Senator Marcoleta. Ayoko ng away, pero pag inaway niya kami, awayin ko rin siya. Hindi lang po yan, may karugtong pa po yan eh. Aawayin rin namin siya. At makikipagsabunutan ako sa kanya. Yan pa. Alam niyo mga kababayan, siguro narinig niyo yung manifestation niya dati. Sinabi niya yan eh, na tinukoy niya na kung pwede sana maiurong o mapalitan yung schedule ng hearing sa Blue Ribbon Committee. Tapos ngayon, i-deny niya. Hoy, Lacson, ito lang masasabi ko. Lahat yan pinapanood kayo ng tao. Lahat kayo pinapanood kayo ng tao. Kaya, ingat-ingat kayo na mahuli kayo or ma-detect yung mga kabubuhan ninyo. Una, bakit nga naman magpi-privilege speech ka na ang parang ang gusto mo ibang committee yung didinig doon sa privilege speech mo, na samantalang pwede mong ilatag yan doon sa kabuuan ng hearing ng Blue Ribbon Committee. Kaya ang sinasabi ni Marcoleta, wala yan sa rules ng committee, Blue Ribbon Committee lalo na. Okay. Ang isa pa dyan, yung sinasabi nitong Kiko na budlat ang mata na parang mukhang bayawak din ito, na mukhang tarsier, ay mag-create daw ng ibang kung ano pa man na mga committee dyan para imbestigahan. Ang sinasabi ni Marcoleta, Blue Ribbon Committee na nga yan eh. Bakit ka pa mang-iinsulto? Ngayon, diyan sa sinasabi mo, Lacson, na kung aawayin niya kami, walang sinasabi si Marcoleta na aawayin kayo. Wala. Kayo lang, kasi napapahiya kayo. Kayo lang yung kan eh. Kasi napahiya kayo eh. Yun ang totoo. Sa totoo lang, tingnan nyo, panoorin nyo po yung mga hearing na nandiyan si Manny Pacquiao dati, na ang Blue Ribbon Committee dati ay si Gordon, na kapag ka nagsasalita, tumatalbog ang laway ng gago. Pansinin nyo, pinagtatawanan na lang nila si Manny Pacquiao. Kasi yan ang gusto ninyo, bobo. Gusto ninyo, yung kasama ninyo, pinakabobo sa inyo at kayo matalino. Diba? Kaya pinagtatawanan lang ninyo si Manny Pacquiao noon. Ngayon, hindi kasi ninyo kaya ang talino ni Marcoleta, kaya sobrang inggit na inggit kayo. Kaya kung ano-ano, mga sasabihin mo, mga away-away, mga sabunot-sabunot, palibasa, aw! 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 Yan ka. Yan ka eh. Alam mo kung bakit? Noong tinaraidor mo, yung kasama mo, doon sa Kuratong Baliling, nalimutan ko lang ang pangalan nito eh.
Na yan pa ay nagkuhan pa nga yan, nagtago pa yun dahil nga talagang ginipit mo ng gusto. Hindi yung kasamahan pa niya na talagang tinarantado mo. Di ba? Hindi ko lang makuha basta yung kasama mo yan sa Kuratong Baliling. Ngayon, hindi ba, nung halos magsalubong kayo sa hallway, nung makita mo, yung pulis na yun nakasama mo, hindi ba biglang talikod ka, karipas ka ng dakbo, hindi ba't nagkakandapa-dapa ka pa dyan sa hallway? Hindi ba? Tapos ngayon, mayroon ka pang nalalaman na kung aawayin kayo ni Marcolita, ay aawayin din ninyo. Kahit kailan hindi nakikipag-away si Marcolita, hindi kagaya ninyo. Mga taraidor kayo. Nagmamagaling-magalingan kayo, mga bobo naman talaga kayo. Sa totoo lang. Di ba? Yan yun. Ang gusto nyo, na makasama dyan si Manny Pacquiao kasi nga bobo. Para may mapagtawanan kayo. Ngayon, hindi nyo kayang pagtawanan si Marcolita. Kaya ganyan yung mga sinasabi nyo. Kung hindi ka ba naman nag-manifest na mayroon nang Blue Ribbon Committee na isa kang bida-bida, nasaan na ba yung puro manifestation mo dati pa? Yung mga binulgar mo. Kagaya yung sa custom dati, di ba? Binulgar mo, may binulgar ka. Anong nangyari? May nakulong ba? Wala. Lahat ng mga binulgar mo, walang nakulong. Para ano pa na magbulgar kayo, magbulgar ng mga litsi kayo dyan. Latiguhin ko pa kayo mga litsi kayo. Pakita nga kayo sa akin, kung di ko latiguhin yung mga, sanay maglatiguhin Alam mo ba, Lacson? Kung doon sa kasama mo, na pulis na tinaraidor mo, na kinasuhan mo, na diniin mo, samantalang kasama ka doon sa Kuratong Baliling na yon, tingnan mo. Nagkakandara pa ka sa kakakaripas ng takbo. Doon pa lang yon. How much pa kung ako makaharap mo? Abay, baka hindi ka na makakaripas. Baka gumapang ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Huwag ganyan. Tingnan mo, away-away na kayo dyan. Kala nyo, maganda yung mga salitaan ninyong ganyan. Mga ulol kayo. Itong suto na ito, katanda-tanda nitong animal na ito. Tanggapin ninyo sa sarili ninyo na mga bobo kayo, kayong tatlo, Pangilinan, Lacson at itong si Soto, tanggapin nyo sa sarili ninyo na mga bugok kayo at si Marcolita ang matalino. Yan ang katotohanan. Di ba? Ngayon, mabalik tayo dito kay Bunuan. Yung nag-resign na, tinanggap na ni Marcos yung resignation niya. Sino ang ipapalit? Ang kapalit po ni Bunuan ay si Vince Dizon na sekretary ng DOTR. Yan yon. So, ang pagkakaalam ko rito kay Vince Dizon, abay pa nito, hindi nagbibigay ng second chance ito. At stricto na, kahit na parang mukhang pitos yan. Maniwala kayo sa akin. Yan ay kung hindi masilaw ng bilyones din ito, maganda. At tamang tao, yang si Vince Dizon dyan sa DPWH. Pero sabi ko nga, yan ay kung hindi masilaw sa mga bilyones. Pero palagay ko naman diretso itong taong ito. Kaya humanda na kayo na mga kawatan dyan sa DPWH sa mga engineer. Ngayon, ang tanong ng bayan, sapat na ba yung pagre-resign nitong si Bunuan? Aba, ikulong yan. Ikulong.
Alam nyo kung bakit? Assuming na hindi nangawat yung animal na yan. Yung command responsibility, napakabigat yan. Pero maniniwala kayo na walang kinawat yan. Diyos mio, ikaw ang tatay ng DPWH? Di ba yung kwan nga dyan? Pinipirmahan ng mga kwan mo, may mga binanggit na bagman yan. Tapos sabihin mo, ganun lang, magre-resign lang ako. Ikulong agad yan. Habang iniimbestigahan. Hindi pa pwede yung ganun lang na magre-resign lang. Pagkatapos mangawat ng bilyones, magre-resign lang? Aba, ay papasok na rin ako sa gobyerno. Tapos mangawat na rin ako ng mangawat. Tapos pag nabisto ako, magre-resign lang ako. Okay na yun, tama na yun. Ay, maniwala kayo sa akin. Pag ito ay hindi kinasuhan, itong bunuan na ito, maniwala kayo sa akin at dadanak yung tamod nito. Ipasasalsal kong utin niya sa unggoy. Pag hindi ko pinalabas ang mga kanyan, kinawat niyan. Ganun lang. Isa na naman pong engineer. Yung isang engineer na naka-assign doon sa Mindoro, dito sa amin sa Mindoro, tigok na rin. Kagaya noong engineer doon sa Negros Oriental na pinagbabaril. Sabi ko nga dito sa amin, hindi nagtatagal yung mga ganyan. Tigok na rin. Pero hindi binabalita, Kasama yan. Isa yan sa engineer dito sa amin sa Mindoro. Yan ang pagkakamali ninyo. Putang ina, itong Sanwi na ito, dumayo pa dito sa amin. Itong buisit na itong Sanwi na ito na pag-aari ito ni Saldico. Ayun, yung confirmahin nyo nga po, yung di ba sinasabi ko na, kasi ang sinasabi sa report na mukhang kuhol daw yung namatay, ay ang first impression ko, si Saldico yung kasi siya lang naman ang mukhang kuhol. So pakiconfirm nga po kung talagang patay na itong si Saldico. Kasi siya lang naman yung mukhang kuhol. Ang sinasabi ng pulis, yung namatay dyan na natagpuan, nakahandusay, patay, ay mukhang kuhol daw. Ay sino ba ang mukhang kuhol? Hindi ba si Saldico? At yung isa, mukhang ulupong. Sino ba ang mukhang ulupong? Hindi ba si JJ Suarez? Pakikumpir nga po kung patay na. At kahit pa paano ay magtitirik tayo ng kandila. Mayroon naman yatang, mayroon ba tigpipiso na kandila? At least matirikan natin ng kandila na sumaimpyerno nawa ang mga kaluluwa nitong mga animal na mga kawatang ito. Okay. So, ano pa ba? Sabi ko nga po sa inyo, kung walang makukulong dito, wala na. At itong si Abante, Joel Chua, ang lalaki pala ng pondo dyan sa Manila. Binulgar po yan Isko Moreno, yung bilyones. 14 billion ba yun or 18 billion? Hindi ko po sigurado doon, basta bilyones po. Yung kinurakot din itong si Joel Chua at saka itong si Abanting Bayawak na ito. Ano ito? Lahat na lang? Sabagay, lahat naman daw po ng congressman yan, mayroong, tawag dito, mayroong SOP na tinatawag. At pinapaalam ko na kung saan yung kung papaanong ipadala yung mga video na mga na-discover ko na mga flood control project na noong kasi nung araw mayroong particular na ginawang tawag dito riprap. Riprap po ito.
Ako mismo ang naka-witness na pinutol nila yung zip file. Yung bakal, na dapat ay 15 meters yan. Pero wala po kasi akong idea noon. Pero ang pagkakaalam ko po, kitang-kita ko doon na pinuputol po yan ng, pinuputol po nila, hinahati. So, yun po ang ibibigay kong information dito sa Blue Ribbon Committee. At yan po ay pwede kong panindigan dahil kitang-kita ko na kahit na maghugot sila ng zip file ay talagang makikita nila yung pinutol na zip file. So ayan po yung mga na yung personal kong alam, personal kong nakita. Yan po yan at hindi na kailangan na maghahanap pa ako dun sa ng information. Ako po mismo nakakita na yung ginawa dito sa isang lugar. Hindi ko muna i-mention. Pero sigurado po ako rito, yung congressman dito ay sangkot sa ganitong anomalya. At sa isang araw po, babalik ako dyan sa Manila. Siguro baka next week na kasi may bagyo. Mayroon po akong pupuntahang barangay dyan. Ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung itsura nung ginawa ng isang kontraktor dyan na isa rin po yan sa listahan ni Marcos na isa rin kawatan, nakakontratista. Ipapakita ko po yung iniwan niya matapos bayaran ng gobyerno yung project ng kalsada na at least mga 7 meters to 7 kilometers to 10 kilometers, iniwan na po. Ang pagkakalam ko po yun, bayad na. So ngayon, yun po ang bibidyohan ko at ipapadala ko rin po yan sa Blue Ribbon Committee. Para dapat po tulong-tulong tayo rito. At the same time, ay nanargit na rin tayo ng bayawak. Baka sakaling may masagasaan tayong bayawak diyan, ay di at least may bigay tayo dito sa mga yung mga sunog baga na manginginom, at least may pangpulutan sila. O yan. Hindi lamang po yan yung kalsada na yan na bibidyohan natin. At wala po. Talagang nagsasaper at may tumawag sa akin na Mr. Birana, puntahan mo nga rito, tingnan mo itong talaga namang putik-putik na kalsada na ito ay iniwan na ng isang kontraktor na nababanggit dyan sa listahan ng mga kawatan. Kaya po, palampasin ko lang po itong bagyo, baka next week na. Pupunta ako dyan ulit sa Manila at may pupuntahan akong isang lugar dyan sa parting malayo-layo sa Manila ng konti. Ayan, so mabalik tayo dito kay Lacson at kay Marcolita na hidwaang ito na mauuwi sa sabunutan. Ay, Lacson! Ano ba yan? Para ka namang gago. Tingnan, away agad ang gusto mo. Ha? Away agad? Sigurado ka na gusto mo makipag-away kay Marcolita? Abi baka sa akin lang. Abay, sampaling kita magkabila. Ang gago to. Ganyan mga ugali ninyo dyan. Kaya wala nang rumirespeto sa inyong mga animal kayo eh. Sa totoo lang. Wala nang rumirespeto sa inyo. Una, nakailang bisis ka na ng pagbubulgar pag privilege speech na yan. May nangyari? Wala. Puro ka lang daldal, paribasa, aw! Ganyan ka. Hindi ka lang halata, pero aw! Ganyan ka. Amerikana ka pa. Samantalang kung gabi, nagdadaster ka. Aw! Ganyan ka. Tapos away agad ang gusto mo. Latiguhin ko kayang bayag mo para matuluyan ka ng
Mga buwisit na to. Kung hindi ba naman kayong mga bida-bida, lalo na itong si Soto na hukluban ng matandang hukluban ng mga matay ng ayan, tsaka ito si Pangilinan na may paarti-arti pa yung buhok niya na magpapahid pa ng ipot ng itik sa kanyang buhok, mag-style pa, akala naman niya siguro nakakagwapo sa kanyang gago. Pero sa totoo lang itong mga tao, ito may mga saltik. May mga saltik ang ulo nitong mga ito. Kailangan ko kayo makita itong mga taong ito para matauhan. Hanggat hindi mo nalalatigo ito, hindi magtanda ito eh. Matatanda na, pero wala pa rin pinagkatandaan. May mga kaltog pa rin ang ulo. Kaya nga tingnan nyo ha, yan ang pansin niyo yung pagkakaiba ng mga politiko ngayon at politiko noon. Yung politiko ngayon, minumura. Yung politiko noon, talaga namang kagalang-galang. Kayo, palibasa mga kawatan kayo. Lahat naman, sino ba ang hindi kawatan sa inyo? Lahat kayo. Kung sinasabi ko rito, okay lang mangawat. Kaya lang, kung sana tama na, okay na. Kaya wala kayong kabusugan eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, sana maimpatso na lang kayo dahil hindi kayo tumitigil sa pangangawat ninyo para mamatay na lang kayong lahat ng mga hayop kayo. Yun sana, ayun lagi ang pinagdarasal ko. Anyway, basta po dito sa aking mga subscriber ay parating na lamang po ang aking paalala. Ito po, para magsisimula na yata yung bagyo na sinasabi ng Pag-asa. Ay, ang sabi, 24 hours daw. Ay, naka 24 hours na. Di ba, kahapon pa yan. Ay, wala pa naman. Ay, ewan natin. Kasi ito rin Pag-asa, malasado rito kuminsan. Sasabihin na walang bagyo, nung sinabing walang bagyo, yon dumating si Yolanda, tigpas lahat yung buong Leyte. Sinasabi walang bagyo. Yung sinasabi naman may bagyo, ayun, mainit na mainit. Isa rin may saltik ang ulo itong mga nandiyan sa Weather Bureau. Ewan ko. Tingnan nyo, napakarami nating mga kulang na kagamitan. Pero tingnan nyo, ang nangyayari sa mga reporting ng Weather Bureau, puro malasado. Dahil wala ng budget para ibili ng mga equipment na kailangan. Samantalang dito lang sana sa totoo lang, itong mga napakarami nating mga kababayan na naghihirap, wala po sanang mahirap na Pilipino. Yan po ang tandaan ninyo, itanim nyo po sa utak ninyo yan. Wala po dapat Pilipinong mahirap. Dahil sinasabi ko, napakayaman ang Pilipinas. Nandito na po lahat sa atin. At ako po ang magpapatunay niyan. Kung kwan lang, kung magpupustahan lang, sige. Kung papayag lang yung presidente or lahat ng mga lahat ng mga official ng gobyerno, kasama yung mga congressman na mga kawatan at itong mga kawatan din mga senador na ito, magsipaglayasan lang sila dyan, ilalabas ko at para mabayaran yung buong may ilalabas ako, magkano na ba yung utang ng Pilipinas? 17 trillion na yata ngayon. Kasi mayroong panibagong 7 trillion na inutang na naman. So, ewan ko kung 17 trillion na ba ngayon ang utang ng Pilipinas. Sige, mayroon akong ilalabas, bayaran lahat yung utang ng Pilipinas at magsipaglayasan na itong mga animal na mga politikong ito. Sige, yan ang challenge ko sa inyo. Kayang-kayang bayaran. Maghahalongkay lang ako ng mga kamuting dilaw. Simple lang yan.
Kaya yun sinasabi ko sa inyo, nandito sa lahat sa atin ang mga precious stone or precious kung ano-ano pa dyan. Napakayaman natin. Nandito na sa atin, nandito yung crudo, langis. Di ba? Napakatagal hanggang ngayon, pinapakinabangan natin yung malampayan na yan. Oh, dyan sa Mindanao, nandyan ang napakalaking deposito ng gas. West Philippine Sea. Kaya nga halos gustong akupahan ng China yan kasi nandyan yung napakalaking deposito ng gas. Nandito na lahat sa atin. Pero huwag na yan. Kasi malami pang kuskus balungos yan. Dito kung mayroon lang, may magsabi lang na tinatanggap nila itong mga politiko na ito, magsabi lang sila na tinatanggap nila yung hamon ko, na magsipaglayasan lang sila kasama ang presidente. Ayon dito sa computation ko, kayang bayaran ng kamuting dilaw yung 17 trillion na pag-uutang ng Pilipinas. Anyway, at lang, siguro kung si Diskaya ang meron nito, ay puta, baka lahat ay lahat ng mga baka siya na mismo magre-request na magpa-customize ng mga kung ano-ano mga sasakyan kung siguro si Diskaya. Kaso hanggang doon lang ang kaya niya kasi doon lang naman yung mga ninakaw nila sa flood control. Kaya mga Rolls Royce, yan lang ang mga kaya, pero hindi niya kayang bayaran ang utang ng Pilipinas. Ganun yun. O, sige daw. Antayin ko. Ito, sagot ninyo sa challenge ko, lahat kayong mga politiko, kasama ng presidente. Maraming salamat po at sa lahat ng subscriber ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat.